Patuloy pa ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Patunay umano rito ang pagdating ng mga nais mamuhunan sa bansa at pagtatag ng piso laban sa dolyar. Balita natin ni Grace de la Peña. Para makabuo ng isang matibay na bahay, kailangan ng materyales fuertes, matatag na pundasyon at ligtas na lokasyon. At para magtagal, dapat daw inaalaga ang mabuti. Ganyan rin daw sa isang ekonomiya. Ang ekonomiya ng Pilipinas ngayon lalo raw tumitibay. The Philippines is no longer a joke. Isa raw katibayan ang sunod-sunod na pagbisita ng mga banyaga na nagpaparamdam ng interes sa Pilipinas. Una na ang Amerika. The United States looks to the Philippines and sees a trusted ally, a nation that shares our democratic values, the ancestral home for millions of Filipino Americans, an important trade and development partner. Ang leader ng Thailand nangapit bahay din. Dumating din ng reyna ng Espanya, mga negosyante mula Japan, matataas na kinatawan ng China, Prime Minister ng Canada at ang pinakahuli ang Minister of State ng Britanya. Malinaw pa raw sa sikat ng araw, nanunumbalik na ang sigla ng ating ekonomiya. Ang dating sick man of Asia, ngayon punong-puno na ng sigla. Dati po'y namamalimos tayo ng investments. Ngayon sila ang dumadagsa. Kung magkukumpara nga raw ng mga baraha, maraming alas ngayon ang Pilipinas. Tumatatag ang piso. Ang stock market, record-breaking rin ang mga naitalang paglago sa mga nakalipas na buwan. The entire world has begun to train their spotlight on us. Let us prove to them we are not yet done. Ngayong Disyembre, naitala na rin ang pinakamalaking foreign reserve ng bansa. Dati po, tayo ang laging nangungutang. Ngayon, hindi po birong tayo na ang nagpapautang. At a very difficult time because of the financial crisis in other parts of the world, the Philippines is probably the only country of which we have increased the growth forecast. This is due in no little part to the excellent policy mix. Ayon sa malalaking bangko, mahusay raw ang pamamalakad ng gobyernong Aquino. So like this, Aquino administration has started has undertaken a number of policy initiatives that will create this link between good governance and good economics and lay the foundation for a good, solid, robust growth in the medium term. Kung tutuusin, pagkatapos ng World War II, tuloy-tuloy ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Pero may mga panahong matumalang kita. At kung ikukumpara sa mga kalapit nating mga bansa sa Asia, lubha itong mababa. Sa nakalipas na 2 dekada, mabagal din ang pagbaba ng bilang ng mga maralitang Pinoy. Mahirap dahil walang pera dahil walang trabaho. Kaya marami mang nagawa, marami pang dapat gawin. Kasi kung tatanungin palagi, booming para kanino? Booming siya para sa mga malalaking negosyante, booming siya para sa mga mayamang pamilya, pero bagsak na bagsak siya para sa nakararaming Pilipino. Ito yung paglaki ng tubo sa panahon na dumami ang bilang ng walang trabaho, dumami ang bilang ng mahirap, at hindi tumaas yung tunay na halaga ng sahod. Kaya umunlad man ang kabuuang kita ng bansa, tila nananatili namang kakaunti pa rin ang nakikinabang. Grace de la Peña, GMA News.